We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Hello mga kaibigan. Welcome back sa ating programang We Can Do It! Oh, nako, napakasaya. Kasi I always look forward to this time, Dave, na sa ating program. Ito yung way ng Panginoon na niig bang tawag doon? Makikipag-ugnay. Makikipag-ugnay sa ating mga tagapakinig at yung those who are watching us on TV. Thank you so much. I hope you're enjoying the program. Give us some feedback din naman kung paano ang programa naging pagpapala po sa inyo. We would like to hear from that because we would like to be blessed also. Siya nga naman, dahil sa wala't wala din yung aming ginagawa. Kung wala na pagpapala at hindi kayo nanonood. Buti lang marami nanonood. Ano po? Mm-hmm. At salamat po sa inyo. Kahit na kayo naghahapunan siguro ngayon o nasa lansangan o wasait naroon, ay sinusubaybayan ninyo ang We Can Do It. Yeah. At Maru, isa ito sa mga highlights ng ating weekend. Po? Kasi siyempre may church and then meron tayong We Can Do It at nagkakasama-sama tayo sa radyo at sa TV. Yeah, that's right. Oo. At ito yung napakaganda because we don't have to be present sa kanilang church, sa kanilang bahay. But mayroon tayong connection. At nakararating tayo doon. Through technology. Sa pamagitan ng technology. Oo, maski saan sa mundong ito. Kahit sa mundong ito. At nasa Nobyembre na tayo. Oo. Sa isang buwan, Pasko na. Pasko na. Speaking of Pasko, mga kapatid, ngayon pala sinasabi ko na sa inyo, na-discoveryhan ko na ang Ate Maru pala, ang kanyang birthday, Disyembre 25. Huwag niyo kakalimutan ho. Araw ng Pasko. Pag-alala natin sa kaarawan ng ating Panginoon, pero kaarawan din ng ating Ate Maru. Alam mo, pag pinag-usapan ng Disyembre, mayroong kanta kung kinakanta ito palagi ng Papuri USA sila. Nung buhay pa si Cres. Tapos si Edward, and then sa Chicago, and then si Ogie. Sabi ko, ano naman yung kanta niya? Sabi, ang Disyembre ko ay malungkot. Dahil? Pagkat misis kita. Papagin. Yung pagkat miss kita. Talaga naman. Ay, naku, Chris, we are missing you. Chris is with the Lord already. And I know he's enjoying the presence of God. Kumakanta din siguro dito at nagpapatawa yun si Chris doon. Dito nung araw, si Chris ang tinutugtog gitara. Ngayon tinutugtog niya alpa. Feeling na harp na tinutugtog. Tama. Mga kaibigan, be with us. Salamat po na kasama ninyo kami. Kasama namin kayo dito sa We Can Do It. Napapakinggan sa FEBC Radio TV, sa Facebook at YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. Ngayon din sa channel 185 sa GCTV. Tuwing ganitong araw at ganitong oras sa DXKI, Coronadal, South Cotabato, 10:62 a.m. Tuwing Miyerkules naman ng alas 5:30 ng hapon. Speaking of papuri, papuri ang ating guest ngayon. Yes. Pero bago natin kausapin natin ating musical director ng papuri, bigyan muna natin ng papuri ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Dahil mga awit ang ating panauhin ngayon, galing sa awit. Isa sa mga paborito kong awit itong 100, Psalm chapter 100. 5 talata lang yan, pero isa sa mga magagandang talata yan. Yung verse 2, serve the Lord with gladness. Wow. Maglingkod kayo sa Panginoon ng may kagalakan. Bakit po? Pwede kayo maglingkod sa Panginoon na kayo'y nakasimangot pero mabigat ang paglilingkod sa Panginoon pag kayo napipilitan lamang. Alam niyo mga kapatid, pinakamaganda,
na pag naglilingkod nila naman tayo sa Panginoon, gawin na natin na may kagalakan. Alam niyo po ba na hindi ito utang na loob ng Diyos sa atin? Tayo may utang na loob sa Kanya. Correct. Kaya yaman nila na tayo niligtas ng Panginoon, pinatawad ng Panginoon, biniyayaan ng Panginoon. Isa sa mga magagawa natin, siyempre, pagpupuri sa Panginoon at ang paglilingkod sa Panginoon. Hindi nyo kinakailangan maging pastor. Ano man ang inyong ginagawa, nasa larangan ng musika, nasa pagsasaayos ng kapilya, ano man ang inyong ginagawa, paglilingkod sa Panginoon kung ginagawa ninyo para sa Panginoon at ginagawa ninyong may katapatan. Kaya ang aking reminder sa atin, serve the Lord with gladness. Pinakamabuti maglingkod sa Panginoon ng maggalak, masaya, at nagiging magaang ang paglilingkod, nagiging masigla ang paglilingkod, at may biyaya sa Panginoon. That's right. There's always a prize. There's always a gift from God. There is, always. Yeah, a gift from God, whatever we do. Actually, ano yun eh, nauna nga siya nagbigay sa atin eh. Ay, totoo yan. Di ba? At lahat naman na binibigay natin sa Panginoon, galing din naman sa Kanya. Tama, oo. Kaya, nako, kayo mga kaibigan ko, hindi pa kayo nakakilala sa ating Panginoon. O kung mayroon kayong mga katanungan, sumulat lang po kayo sa amin sa Messenger. Maruha si Javier. At kay Kuya Dave naman is Dave Marcelo at gmail.com. Madali po, yung pangalan ko po, Dave Marcelo at gmail.com. No? Hindi po ako natatanggap ng mga email na galing sa mga tagapakinig at galing sa mga church members. Kaya kung meron kayong katanungan, sa tulong po ng Panginoon, sasagutin ko po. At kung hindi ko po masagot, ipapasa ko kay Ate Maru. Oo, kasi alam niyo po, we would like to help. We would like to help. At nandito po kami para tulungan ang mga may tanong. May katanungan, may kabigatan. Yes. At ito po ay nanggaling sa Panginoon, hindi po galing sa amin ito. Totoo po But yan. we would like to just pray with you, spend time with you, even po sa Messenger. Kausapin niyo po ako at mahilig ako makipag-usap. Totoo po yan. At laging available lang yung Ate Maru. That's right. So, napakaganda ng ating reminder ngayon. No? We are starting the program at saka itong buwan ng Nobyembre na napakaganda maglingkod sa Panginoon. Ang ating special guest ay isang manlilingkod sa Panginoon. And I think as far as I can remember him, he has been trained. He has gone to Phoebus College of Bible. He was trained musically sa University of the Philippines. Formerly, naging member siya ng UP Madrigals, the famous UP Madrigals. He plays the guitar so well. Oh boy. Wow. Kaya siya ngayon po ay musical director ng Woodbridge Community Church. And most of all, the musical director of Papuri, USA, Mr. Bong Imperial. Praise the Lord, Kuya Bong. Hello. Salamat. Thank you for inviting me. Fresh na fresh ka pa sa iyong trip mula sa Pilipinas. Masaya ang trip namin sa Philippines. Puno ng pagpapala. Oo. Kailan po kayo nagpunta ng Pilipinas, Brother Bong? Anong buwan po kayo nasa Pilipinas? Ano kami doon? Third week ng July, nandun na kami. Mga July 17, punta na kami doon. And then we started ang Visayas Ministry Friday, I think that's July 20. And then we stayed there for 3 days sa Visayas, 3 to 4 days. And then after that... Particularly sa Iloilo, right? Yes, we went to Iloilo, Bacolod, and Dumaguete. Yeah. Yes, yun yung last stop namin sa Visayas. And then nag-Mindanao na kami after that. Yung aming mission. Mindanao, iyo. Where in Mindanao did you go? Bali doon kami sa tinatawag na Zamboanga Peninsula. Okay. So, Pagadian, Dapitan, Ipil, Zamboanga, Ozamis, Zamboanga del Norte. Yan, yung mga yan. So, we went to 5 cities sa Mindanao. Bong, batiin mo yung mga nanood sa inyo. Marunong ka ba mag-Cebuano?
Dili. Hindi. Gamay ba? Gamay lang. Tagalog na lang. Tagalog, Kuya Bong. Sige. Tagalog na lang. Well, binabati ko yung mga yung mga na-meet namin sa Visayas, sa Iloilo, Bacolod, Dumaguete, and yung mga mga na-meet namin at nakilala naming mga manggagawa sa iglesia sa Zamboanga na tumulong sa amin to do the mission. And kasi every night meron kaming evangelistic concert yung Papuri SA. Yes. So kaya madaming tulong talaga na nagbigay sa amin doon. Kasi by ourselves di namin kaya talaga yon. But we thank God for those volunteers na sumakot sa amin. Wow. Nakailang concerts kayo, Kuya Bong? Bali, yung buong trip namin 10 concerts kami. Aba, hindi simple yan. So talagang very hectic ang schedule. But ilang days kayo? Ilang days kayo away from America, ha? Oo, mga 2 weeks din. 2 weeks kaming 2 weeks din. Oh, wow. Almost every day. So almost every day talaga. Simula ng Iloilo, dire-diretso na 'yon hanggang matapos yung Mindanao. And then Manila, meron pa kami sa Manila. Yun ang last concert. Yeah, that was your last, Sa Parañaque pala, sa Parañaque. Yeah, okay. We'll be sharing some of the pictures dito sa ating yes. ating program siguro if we can do that. But Bong, what are some of the highlights that you have experienced doon sa mga concerts ninyo? In the Visayas. Sa Visayas, actually, lahat yun highlights for us. Like some of the singers, first time nila makapunta dun sa Visayas. Ako Mindanao, first sa Zamboanga, first time. Pero ang I think one of the highlights is kasi since lahat kami, we were challenged also physically. Like yung mga boses medyo because of the weather, change of weather. But merong isang concert na halos mawalan ako ng boses. Wow. The singers. But the Lord sustained us. Sa Dumaguete ito eh. But the Lord sustained us. I was really praying to the Lord, help me. But you know what? We got through the whole concert. And nagulat ako sa response ng tao kasi ako hindi ko nabigay yung 100% ko doon. But the response was really amazing. I mean, the gospel was shared through our songs. And a lot of people were blessed, and sabi nila, balik kayo dito, balik kayo please. So And another highlight namin is ito yung matindi, yung from Dumaguete to Mindanao. Kasi may bagyo na during that time may bagyo. Si Egay ata yung bagyo. So all the trips going to Mindanao by boat was canceled, and we were supposed to go there siguro a day after nung concert namin sa Dumaguete. So on that day may concert na kami sa Zamboanga, and sabi canceled lahat ng boat trips. Pero amazingly, yung member sila Daya, they went to the yung sa pier just to check kung merong available. 4 o'clock in the morning. 4 o'clock in the morning. Tapos meron silang na-meet doon. Sabi, ay meron ata doon. Samahan ko kayo. Tapos sabi, meron. May available na trip. Tapos talaga yung the Lord's provision. And what's funny is, yung nakuha na nila yung ticket, tinanong ni Heather kung yung pangalan nung tumulog sa kanila. Sabi, ano pong pangalan nyo? Sabi nung lalaki, Jesus. So sabi ni Heather, Jesus, alam mo ba? Because of that, na-open yung for Heather to share the gospel to this guy. You know? And this guy received the Lord Jesus Christ that early morning because of that. Amen. And the trip was fine. Medyo umuulan,
medyo wavy, but the Lord brought us safely to Mindanao. So we praise God for that. And on that day, parang talagang photo finish eh. Pagdating namin doon sa hall, start na. Nagbihis na kami and then wala nang sound check kasi wala nang time. Talaga naman. Bong, you're a trooper. Yeah. God's grace. So we praise God for that. Those are, but nakita namin doon how God really works. You know, talagang perfect ang Panginoon, no matter what. Naman, isipin mo si Jesus, tinanggap niya ating Panginoong Jesus. What could be better than that, ha? Bong, ilang kayo nasa Papuri, USA? Ilan ang mga singers mo, pati crew na nagpunta doon? Well, yung singers, kami mga singers, anim lang kami. Okay. Pero we partnered with a mission group sa Mindanao called Heritage. So they're the ones who invited us. They usually do their mission trip there every other year. So meron sila mga schools na pinupuntahan doon sa 5 cities. Yun, and sila yun. Kumbaga, we just partnered with them. And ang part naman namin is yung sa gabi, yung evangelistic concert. But meron din kaming mga parts na where we help them out. Ganon. Sa ibang activities nila during the day. Yun. Wow. Bong, the last time I saw you was, believe it or not, June of 1986. Nung nandun sa Pittsburgh, California. That was a long time ago. Tao ka na nun. Baka hindi mo natatandaan. Anyway, so nag-aral ka sa UP, Iho, at tell us a little bit about your professional career, your training, that journey, Iho. Okay, so actually late na rin ako nag-start sa music because of the church choir. I joined the choir sa church namin sa Philippines. Sa Lord's Church sa McHumart. Ano na yun, third year high school. That's when I started joining the choir. And then, so merong mga music training yung choir director namin. And that training encouraged me nung pumasok ako sa Phoebias to pursue yung church music, yung BCM, Bachelor of Church Music. Okay. And I answered the Lord's calling to go into ministry through music. So, kaya dumiretso ako ng Phoebias. Tinapos ko yung Phoebias church music. And then after that, I felt na to do more training, kaya ako pumasok ng UP College of Music. You know? So, and doon din ako nagkaroon ng opportunity to join the Philippine Madrigal Singers. Hindi ko na-expect yun. I just want to finish my schooling there, pero the Lord opened a door for me to join the Madrigal Singers. Hindi basta-basta makasama sa Madrigals. Kinakailangan mahusay ka talaga, cream of the crop, which you are, Iho. Salamat sa Diyos sa iyong magandang talento. At higit sa lahat, yung talento mo, hindi mo ginamit para sa sarili, kundi ginagamit mo para sa Panginoon. At yun naman na nangyayari. Napagpapala ang maraming tao at napagpapala kami sa iyong buhay. So, Bong, bilang isang musical director, you teach music, you sing, but there were some challenges din sa iyo, spiritually or maybe sa pag-train mo sa mga singers, you yourself, arranger din ito composer din ito So, could you share some of those victories sa iyong as you go through your Christian life? Oh, yes, of course. Maraming challenges. And unang-una dyan yung sa ministry, when I came here sa US, particularly dito sa US, of course, yung culture is different. Even yung rehearsal ng choir yung culture ng rehearsal ng choir is different sa Philippines. So I have to adjust yung sa ganun. And there were times, kasi nga, nag-UP, tas Madrigal, there were times na minsan na may mix up ko yung
yung professionalism Yeah, ng musicality and yung church. Until finally, one time, I attended a choral conducting seminar dito sa California by Bonner. He used to be the dean of music ng Azusa Pacific University. And one of the things na in-emphasize niya, sabi niya, as a director, is relationship. Sabi niya is, that's number one. You make sure you develop your relationship with your choir members. Make sure you encourage them, help them grow. You're not there just to conduct them or teach them the music, but you are there to help them in their journey, in their spiritual journey, and as a brother in the Lord. So because of that, medyo nag-change yung ang perspective ko about the ministry. Yan, kasi pagdating ko dito full-time na eh. Full-time ako nag-work, music director, church music ministers dun sa church. So that was the things that helped me also in my ministry dito sa US. Even sometimes sa papuri, sometimes there's this temptation to be perfectionist kumbaga, or correct. Pero I should the Lord always remind me na relationship, that's number one. And it is the Lord who will enable us nga, di ba? Sabi sa Bible. He's the one by the power of His Spirit in us. So I trust Him in that. And because of that, that's why, di ba, sabi nga ni Paul, if you boast in the Lord. You don't boast about yourself, but you boast in the Lord, because He's the one who gives you the ability to fulfill His mission. And we are just joining Him in His activity. It is not up to us, you know, to make a ministry, but it is the Lord who appoints us into His ministry. Yeah. So that helped me a lot sa ministry. And it's a big difference from secular going to church ministry. Yung music ng secular and church, malaking difference. That's how I see it. I see it. So yan, dahil sa sa ministry, sa music ministry, huwag natin kakalimutan, may musical aspect yan, but hindi, dapat naman maging maayos at maganda. Pero huwag natin kakalimutan yung isa pang napakahalagang component na sinabi ni Dr. Bonner, yung ministry component. Sabay yan eh. Yung music component niya, kailangan. Pero yung ministry component, na hindi lang tayo basta umaawit, tayo naglilingkod sa Panginoon. Correct. At yung ating magagawang pinakamabuti para sa Panginoon, tatambalan naman niya ng kanyang kapangyarihan, yun ang humihipo sa puso ng mga tao. That's very true. Ay nako, totoo yun. At si Bong is also blessed. Bong has a master's degree in conducting at the Azusa Pacific University. I forgot to mention that. Oh, so si Bong pala isa rin konduktor, ha? At kami hanggang sa Victory Liner lang konduktor eh. Si Kuya Bong talagang pagdating sa musiko. Ibang klase mga talento ng mga kapatid natin ito. He's so equipped for the ministry, and I know Bong has a beautiful heart. He loves people, he loves to sing, he loves to help. Nandyan, all in one kay Bong. And na-experience ko yan personally kasi we were together sa Papuri. And then even ngayon, may maliit siya na music studio kaya nagre-recording ka ito. Bong, thank you so much for your time. We enjoy that, and I hope sana pagbalik niyo sa Pilipinas, makakasama na tayo. Dapat yan, Ate Maru, sama nga next time. Magpipresente kami tigabuhat ng mga gamit ninyo. Bong, pagpalain ka ng Panginoon, magandang tinig, magandang talento, magandang buhay, magandang pagkakataon ng paglilingkod. Good voice, excellent voice. At napakabuti ng Panginoon sa iyo. Pagpalay ka ng Panginoon. Manatiling pogi ka. Maraming salamat. Ay, hindi mawawala yun. Basta pogi ka, hindi natatanggal yun. So ito po ang ating programang Weekend Duet ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS Radio TV. Ganon din sa channel 185 GCTV at DXKI 1062
FEBC Corona del South Cotabato every Wednesday at 5:30. Ay, Bong, muli, maraming salamat. Thank We you, were so Brother Bong. blessed. We were so Thanks blessed. for having me, Ate Maru and Kuya Dave. Pagpalaan din kayo ng Panginoon. Oh, amen. Kaya kami po ay pansamantalang magpapaalam sa aming programa. Amen. Kasama natin lagi sa control ang ating kapatid na Brian De La Cruz. Yes. At ito po si Dave Marcelo. at Ate Maru Cepeda Javier nagsasabing, We can do it! Inyong narinig ang We Can Do It! Dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.